beloved, Boss Mike, Cervera. Ang isang vlogger na nag-post ng pagbabanta. Eto ho mga kababayan ho yung nagbabalak daw hong pumatay kay Pangulo. Mga kababayan ko na isang DDS, ganito. Mga nene, mga totoy, makinig kayo kay Kuya Mike ano. Nene. Utoy. Makinig ha. Balong, basang, denggendak, di ba? Mga nene, utoy, makinig. Basang, balong, denggendak, kastoy, ganito. Mga kababayan ko, tulad nito. Yan ang sinasabi ko na napapahamak yung pong mga naliligaw. Yung pong sumasama sa mga tao, sa mga nagpapakilalang mga leader ng mga partido para ho daw sila lumaban sa gobyerno na nakikita daw nila na mali yung pamamalakad. Eto na mga kababayan ko. Ganito ang magiging kahinatnan ninyo. Pakinggan nyo maigi. Ganito magiging kahinatnan ninyo kapag kayo naliligaw. Eto na ho, mga kababayan. Eto hong, grabe ito Etong gustong pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos, tiklo. Tapos ho, mga kababayan, nag-iiyak ho mga kababayan Nagpipiglas ho eto na. Pasok! Kalaboso ang isang vlogger na nag-post ng pagbabanta umano kay Naan? Pangulong Bongbong Marcos. Depensa niya, nagkomento lang naman daw siya sa larawan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang niya, Allah. si Deva Boel. Ano kayang komento yon? Headshot, yun ang sinabi mo. Tapos nilagyan mo ng aro yung ulo. Alam nyo mga kababayan, eto ho yung sinasabi natin, na itong mga DDS, matatapang lang sa social media. Pagdating ng personal, mga kababayan, mga kababayan, kulang na lang yung mga itlog at mga karat nila lumubog Oo. Kulang na lang malunon. Malunon nila Matilmon ba sa Ilocano? Kulang na lang matilmon nila yung mga ukal-ukal at mga karat nila mga kababayan. Yan, alam nyo na. So sa social media lang sila matatapang. Ayan tingnan nyo mga kababayan nag-iiyak ho. Yan ho yung isang nagtatapang-tapangan na DDS vlogger ni Sara Duterte. Kita nyo ho mga kababayan ko. Ayan tingnan nyo, nag-iiyak o nagpipiglas. Eto mga kababayan ko. Hala ko. Sinubukan pang tumakas ng lalaking yan ng dakpin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa Pagadian City. Alak ka sa Pagadian mga kababayan ko. Talagang nagbalak pang makatakas ito. Ay, nako talaga. Pero alam nyo mga kababayan ko, eto meron ho akong ikikwento sa inyo bago natin ituloy po ito. Bago po natin ituloy itong DDS vlogger na nagtangka sa buhay na gustong patayin si Pangulo, mga kababayan ko, may ikikwento ho ako. Opo pwede ho bang mag-like muna kayo bago tayo magkwentuhan, May ikikwento ako sa inyo. Ito. Nung araw nangyari na ho ito, panahon ho ni Digong, nangyari ito hong ganitong eksena. Meron pong isang guro na nag-post na para sa ulo ni Digong may pabuya na 50 million. Naaalala nyo po ba yun? Naalala nyo po? Naalala nyo? Sino nakaalala nun? Mga kababayan ko. Sino nakaalala? Doon po sa isang teacher na nag-post na ang sinabi may pabuya ng 50 million sa ulo ni Digong. Ayan. Naalala ninyo? Very good. So ngayon, kung inyong maalala, yung style ho ng pag-aresto dito sa nagbanta. Sabihin na natin nagbanta. Hindi tayo sang-ayon doon sa ginawa niya kay Digong. Hindi tayo sang-ayon. Liliwanagin ko lang. Nagbanta mga kababayan dito ho sa kay Digong. Mga kababayan, kung maalala ho ninyo,
Hindi ho ganito na mayroon pang pagkakataon na tumakas, oh. Yung po mga kababayan si Nilo, isinakay sa van mga kababayan, tinakot-takot ng mga alagad ng batas, tapos po, binibidyo habang tinatakot nila. Tapos po mga kababayan, yung po ay ipinost sa social media at sinakyan ng mga vlogger nila. O, kita nyo ho? Pinahiya ho Yung pong guro, pinahiya. Alam nyo yan. Natandaan nyo, sa madaling salita, bilisan lang natin. Pinahiya po nila yung pong guro. Na yun. Pero ito ay napakaayos ho ng pagpipresenta sa media. Ano po? Maayos yung pagpipresenta ng NBI sa pakikipagtulungan ng CIDG para maaresto ito hong nagnanais pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho. Yan So alam nyo na yung kaibahan. Kaya nga ngayon mga kababayan ko, kung mapapansin po ninyo, yung mga DDS karamihan, hindi makapagkomento sa nangyaring ito sa kasama nila. Wala. Hindi ka makakapagkomento kasi gawain ng tatay mo yan. Ginawa yan ng Digong noon, panahon niya. Kaya ngayon, paano makakapagkomento? Sorry ka, sino ba to? Si Tokayo, si Mike Romero. Sorry ka, Mike Romero, walang magtatanggol sa'yo na mga vlogger kasi paano? Babalik sa kanila. Ginawa kasi ng tatay mo na sinusuportahan mo, na nagpapauto ka, nagpapaalipin ka, kulang na lang ay maging kulto kayo. Gets nyo? Kaya wala ho kayo masyadong makikita na magtatanggol sa kanya. Kawawa naman, Kawawa naman ho. Yan. Kasi babalik sa kanila paano nyo ipagtatanggol etong pag-aresto sa kanya, gayong ginawa. Sa madaling salita. Di ba? Sa madaling salita, simplihan natin. Paano nila ngayon ipagtatanggol itong DDS vlogger na kasama nila kung ginawa rin naman ng tinatawag nilang Tatay Digonyo? Di ba? Wala ho Hindi nila may pagtatanggol. Mga bobo. Di ba? Tahimik. Banat bay? Dati maingay ka Ikaw ang numero talagang tumitira noon sa nilabas ninyo na guro na nag-offer ng 50 million para sa ulo ni Digong. Samantalang kami noon, syempre, hindi rin naman sang-ayon sa ganun. Kahit naman dito, hindi rin namin to sasang-ayunan. Pero, paano ngayon? Wala na. So, sorry ka na lang, Utoy. Kulong ka talaga. Dahil sa pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-post ang lalaking vlogger ng larawan ni PBBM at ilang opisyal nang bumisita sila sa Cebu matapos ang lindol. May caption itong headshot. May pulang araw pa sa ulo ng Pangulo. Agad siyang ipinatawag ng NBI. Maayos pa siyang kausap nung una. Pero nang aarestuhin at basahan na ng mga karapatan, bigla siyang pumalag. Ay, kita nyo mga kababayan ko, nung basahan na po ng sakdal, ng demanda ng kanyang yung Miranda rights, yung pong ikaw ay may karapatang manahimik dahil ang lahat ng iyong sasabihin ay maaring gamitin sa'yo, ganon. Ito na ho mga kababayan. Takot pala. Takot ho pala nag-iiyak. Uy, Banat Bay. Uy, Maharlika. Uy, mga DDS. Maawa naman kayo sa kanya. Baka mangyari ho sa inyo ito. Ayan ang tapang-tapang sa social media. Kung ano-ano sinasabit, kung ano pa sinasagot. Di ba? Ngayon ito. Iyak! Iyak. Iyak ko Umiiyak na mga kababayan Ayon sa NBI, hindi na lang ito basta freedom of expression. Yan. Law enforcement agencies
Pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Correct. Proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Paliwanag naman ng lalaki, komento lang ang post niya. Komento ba yun eh? Bobo. Alam nyo, eto ha. Dito, yung mga DDS, makinig kayo sa kasama nyo, ganito kayo mga twiran eh. Komento lang daw yung headshot. Tapos may arrow sa ulo ni Pangulo. Komento yon. Ganyan kasi kayo kabobo, para sa inyo komento lang yun. Ang tatangan nyo kasi. Sa totoo lang. Kulang na lang eh. Kayo magbatukan eh. Sa totoo lang. Kulang na lang kayo magbatukan para kayo mahimasmasan. Ano? Eto na. Wala raw siyang baril at walang intensyon na barilin ng Pangulo. Nako, nandito na si Dr. Alec Guerrero. Mga kababayan. Si Dr. Alec ba to? Oo nga, si Dr. Alec, nandito. Yung pong ating taga-pakinis ng muka. Ano? Oy, shoutout po sa inyong lahat. Ano? Ito na, mga kababayan ko. Raw siyang baril at walang intensyon na barilin ng Pangulo. Nako. Nirepost niya lang daw ang picture dahil natapat daw ang salitang bugo sa ulo ng Pangulo na may ibang ibig sabihin sa Tagalog. Nako, wag na. Tigilan nyo na yung palusot na ganyan. Luman-luma na yan. Ganyan lang talaga kayo kabobo. Wag nyo nang ipalusot yung katangahan ninyo. Aminin nyo yung kamalian. Aminin nyo yung katangahan. Tapos magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ganun lang kasimple. Wala nang maraming explanation. Wala nang maraming pagpapaliwanag. Ang pinaka, maigi ngayon, tanggapin ang katotohanan at kamalian. Tapos, magsisi ganun sa loob ng kulungan nga lang. Ano? Magsisi nga lang sa loob ng kulungan. Eto na. Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung bugo, pag sa Tagalog, bobo. I'm questioning only... Bisaya kayo? Ganun ba? Porke Bisaya kayo, excuse na kayo. Yan po mga kababayan. Teka teka muna mga kababayan Payag ho ba kayo doon? Dahil Bisaya daw sila mga kababayan. Excuse na ho ba yun? Ganun ba yun? Yan. Parang dinamay mo pa yung mga Bisaya Nilalahat mo ba mga Bisaya? Ganyan, tingnan nyo, ang tatanga, no? Hindi marunong mag-ingat sa mga sinasabi. Hindi lahat ng Bisaya. Katulad mo. Hindi lahat. Marami tayong kaibigang mga Bisaya. Ako rin ho mga kababayan, may lahing Bisaya. Ako rin ho mga kababayan, may lahing Bisaya. Pero hindi lahat. Kagaya mo, tulad nito, mga kababayan, ganyan ho mga Bisaya. Hindi ho. Hindi lahat. Huwag nyong lahatin. Kasi ganyan ho yung style nila Yung bang parang kapag merong mali sila, idadamay nila yung kabuuan. Lalahatin. Halimbawa, yan ginagawa niya. Kaming mga Bisaya. Para bang nilalahat niya. Hindi lahat tatanga-tangang katulad mo. At katulad nito, tingnan nyo. iPhone 17 Pro Max Poliped. Diri lang sa gakango-kango na. Diba? Poliped na ako. Tulad ho nito, itong isang Bisaya na naman, hindi ko nilalahat Ulitin ko, Bisaya din ho ako. Hindi ko nilalahat. Kita nyo pati yung mga ganyan, Kailangan bang i-post yan, mga kababayan ko? Yung bang nahulugan niya na at nabayaran niya na at fully paid niya na daw yung kanyang iPhone 17 dahil dyan, Di po ba ang sagwa? Hindi ko sinasabi lahat ng Bisaya ganyan mag-isip. Hindi ko lahat sinasabi ang mga Bisaya, katulad nila. Hindi ho, nililiwanag ko. Ulitin ko. Tatay ko Bisaya di ba? Hindi naman ho ganyan mag-isip. Hindi naman mayabang. Hindi naman lahat Diyos ko po. Biruin ninyo mga kababayan ko. Maganda bang imahe ng mga Bisaya ito? Yung ganyang style. Karamihan naman ng mga gumagawa niyan alam nyo, mga Bisaya talaga, Pero hindi ko nilalahat ho sila. Marami hong mga, mayroong breed. Maganda ang breeding ng mga kakilala nating Bisaya. Pero hindi ho katulad ng mga to. Tong nagbanta kay Pangulo at pati ho tong mga ganito pinopost sa social media.
Di po ba? Okay, ninayaw. Eto na. Mga kababayan ko, nasa na yun? Oh, dito tayo. Oh, pasok! Ay, nasaan? Ito. Sorry. Sa Tagalog. Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung bugo, pag sa Tagalog, bobo. I'm questioning only. O anong kinalaman nun sa headshot? Yung Bisaya, bogo, bobo. Anong kinalaman? Di ko magets. Bobo ka talaga siguro. Ganon, ano. Bobo talaga tong DDS vlogger na to siguro. Kasi mga kababayan, ang layo nung bogo sa bobo, tapos ikokonekta mo yung headshot, tapos may arrow sa ulo ni Pangulo. O, di po ba? Anong koneksyon? Ano ba yan? Huwag ka nang magpalusot, Dudong. Oo. The job as a leader in this country. Naks. Nagsorry man ang vlogger pero mahaharap pa rin siya sa reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako! Sedition, mga kababayan, no? Kahit na anong gawin mo ng pagsisisi dyan, dahil nakagawa ka na ng krimen, wala na. Di ba? Wala na. Finish ka na. Ibig sabihin, ang mangyayari, makukulong ka pa rin. Oo. Sino ba yung mga nandiyan ba si Derek Freddy? Shoutout sa inyong lahat, mga kababayan ko. Sorry, ang lilit ng mga letra. Hindi ko talaga makita, sorry Oo, minsan talaga, natatandaan ko lang yung mga pagdidikit-dikit ng mga pangalan nyo. Tulad niyan ni Elena Capistrano, ni Irene Ko, di ba? Miss Au, ayan, mga kabisado ko. Piwi, yan, Si Devon, di ba? Si Regina, si Lucy Minagawa, yan. Si Lilet, nako, yan. Sino pa? Sino to? Lilet ba to? Di ba? Si Hera Lopez, So mga kababayan ko, wala na ho. So simplihan lang natin. Ganyan ho talaga itong mga DDS. Ito isang example na naman mga kababayan ng isang DDS ang napatunayang eengot-engot talaga. Eengot-engot talaga mga kababayan ko. Yan, di ba? Isang DDS ang eengot-engot na naman ang napahamak dahil sa pagiging panatiko sa isang Digunyo at sa mga Duterte. Grabe, mga kababayan, di ba? Kawawa naman itong pamilya nito. Biruin nyo, makukulong ho, mga kababayan. Dahil sa isang hindi pinag-isipang post. Opo, Kita nyo, dito tayo. Ito naman ang mga dati ho, mga kababayan, no? Dali. Ito. Pasok natin to. Boss Mike. Yan, no? Natandaan nyo ho ba yan, mga kababayan ko? Ito ho, ang pagkakaiba. Sabi nga nito alak ka, mag-aalas 10 na pala. Yan ho yung pagkakaiba. Ito ho yung guro na panahon ni Digong, hinuli, pinahiya sa social media, sa madla, para daw, siguro, sabi ni Digong, para hindi na pamarisan, ipahiya nyo yan, ipahiyayon nyo yan. Ito ngayon, tingnan nyo naman, iniharap ng NBI sa mga, sa mamamayang Pilipino, na maayos ho, tingnan nyo ho, di po ba? Yun, pinakita pa talaga, nakaposas, nakaposas pa ho, pwede namang hindi na. Ganun ho yung pagkakaiba, kaya hindi. Ulitin ko, hindi sila makaporma ngayon, itong mga DDS. Pero mga kababayan, labag man sa kalooban ko na ako'y magpaalam na, meron pong susunod na trabaho. Opo, may meeting po ako. Magpapaalam na po ako. Maaari po ba mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo hong kalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako po ito. Wala na hong iba. Mike Cervera lang po. Opo Mike Cervera po. Laging nagsasabing mahalin natin po ang ating kapwa at ipagdasal po natin lagi ang ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.